kung allow mo, may share lang ako, dadagdag na ako, sharing mo with reminded me na lahat tayo talaga ay tatahak, dadaan sa pagsubok at dahil sa pagsubok, doon tayo kuminsan nadadapa. Sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 10, versikulo 13, yung pagsubok na naranasan ninyo, naranasan din sila yan ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya ninyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Tapat ang Panginoon Diyos at alam natin lahat ng pagsubok may katugon na grasya din binibigay ang Panginoon para tayo maglagpasan. So, mga kapatid, kung meron ba tayong, meron tatlong iniwan sa ating tanong si Brother EJ na dapat natin pagnilayan. Sana ating pagnilayan upang lalo pa natin madama ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa atin. So, meron bang gusto magbigay ng katanungan o may sa ating kapatid? Taas lang pong kamay. Habang nandiyan pa si Brother EJ. Brother Butch, Yeah. ang tanong natin kay EJ, pupunta ba siya doon sa Congress natin? Yes, nandun po ako. See you po. Amen. Thank you. Brother Tom, Brother Butch, Yeah. Manny, may record ba itong talk ni Brother EJ para share natin sa absent? Yeah, meron ni-record ni Brother Alex, padadala niya siguro doon sa ating anong grupo yun? Okay. Yeah. Because this is a good, as I said in my comment. Yeah. Magandang reflection. To our Congress. Marami tayong pupulot na magandang kaisipan at saka talagang tanong sa sarili natin bilang servant ni Lord. Yes. Okay. Ganon din, Brother Alex, padala natin sa mga kapatid natin sa ibang bansa para through Brother Boy Luna para kung gusto nilang pakinggan, tingnan yung video, mapanood nila. Sige po. Baka magkaroon pa ng late enrollees because of this. Harinawa po. Yeah, it will. I think it will. Because very clear yung what is the mountain at saka ano yung tama yung tatlong pamamaraan, walking, going up the mountain, walking once you read, walking in the mountain and going down the mountain. So may kanyang-kanyang symbolism yung bawat yung tatlo na yon. So may katanungan ho ba na gustong ipahatid kay Brother EJ, mga kapatid? Ako po. Si Brother John. Si Brother Tunying muna, Brother John. Okay, Brother Tunying, sige. Hello po. Ang akin pong pinag-iisipan ng malalim. Ang sabi nga ni Brother EJ, na ang rurok o ang point ng ating pag-akyat sa bundok sa ating World Congress ay ang Eucharistia, the Mass. Kasi yun ang pinaka-summit ng ating pagpunta sa World Congress. So, ang ibig ko po sabihin, ang katanungan ko pa at pagliliwanag, tayo ay mayroong Eucharistia, may Mass tayong mga Katoliko. Bakit nga po ba ang halos lahat ng Protestant sekta, wala silang Mass? Ang lagi nilang itinuturo, hindi na kailangan niya mga yan. Hindi na kailangan ng Mass, hindi na kailangan ng sakramento, basta salita lang ng Diyos, Bible, yun lang, at kay Kristo, tayo ay maliligtas na. Lahat ng protestante, lahat ng sekta ng Protestant, yun ang itinuturo. Yun lang po ang aking katanungan.
Yan ang Opo. gusto nila eh. Sige po. Tayo po kasi mga Katoliko, naniniwala tayo sa tinatawag na real presence. Naniniwala tayo na yung banal na Eucharistia, hindi siya symbol lamang, pero ay si Kristo na mismo yun. Na merong transubstantiation, na ganun pa rin yung form niya, pero yun ay naging si Kristo talaga mismo. Ngayon, yung mga protestante po kasi ay hindi sila naniniwala doon. Meron silang mga service kung tawagin na merong mga Word of God. Tapos meron din silang sarili na kumbaga parang communion. Pero yung communion nila is not the real presence. Meron silang mga biscuit, tinapay, o parang mga grape juice o wine. Pero yun nga po yun yung nami-miss nila na sana may makapag-akay din sa kanila. May they also be led towards conversion nang matanggap nila yung tunay na simbahan kung nasaan nandun yung real presence through the Holy Eucharist. Opo, ayun po. Malinaw Yung na, brother. si Brother Jun Rivera. Malinaw na ba yun, Brother Tonyeng? Yung sagot ni EJ, ano ba? Sige po. Sige po. Sige. Sapat na ba? Pangalawa, dadagdagan ko lang, sino ba ang nagpe-preside sa Mass o nagse-celebrate ng Mass? Pare. Wala naman pare ang protestante At saan ginagawa ang misa? Sa altar. Wala rin naman silang altar. So talagang hindi magaganap yan. Sige, Brother Jun, ata ang magsasalita. Yeah, Brother John, katanungan po. Brother June, unmute yourself po. Ang tinuturo sa atin ng ating simbahan sa higher theology, si Jesus, para hindi tayo mangimi. Hindi tayo mangimi na anong tawag doon, makarelate, makarelasyon tayo sa Kanya. Diba? Sabihin na natin na dito sa mundo, sa kaisipan ng tao, ang pinakamataas na relasyon ay kasal. Tama ba? Yan ang pinakamataas na relasyon, kasal. Bakit? Kasi kapag ikaw pinanganak ng magulang mo, wala kang sinumpaan doon. Personal lamang na tinuturo na igalang mo yung magulang mo, mahalin mo, kasi nanggaling ka sa kanila. Pero wala kang sinumpaan doon. Lagi meron tayong sinusumpaan sa Panginoon nating Diyos. Yan ang ibig sabihin ng kasal. Kaya ngayon ang question ngayon dito, tayo ngayon, paano tayo magiging mga anak ng Diyos? Hindi naman pwedeng inampun lang. So, the only way that can it truly happen sa ayaw at sa gusto natin is for God to live in us and we live in God. Wala na iba. And the only way that a person can live in God and God lives in us is through Jesus. Wala nang iba. At yan, pag tinanggap natin, tingnan mo hindi sinasabi na tanggapin mo ang Espiritu Santo. Hindi sinasabi na tanggapin mo ang Diyos Ama at ikaw ligtas. Hindi yan declaration ng God the Father. Ang declaration, ang salvation na kay Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus, ang Espiritu Santo at saka ang Diyos Ama ay isa sa iyo. Bigat Hindi natin nare-realize yan. Tayo rin hindi nakaka-realize yan. So yan ngayon ang sabihin na natin, walang halong pagyayabang sa ating mga Katoliko. Hindi ko sinasabing tayo lang ang inoferan. But yung ino-offer ng God, we have the highest understanding. Magets niyo yun? Kasi kahit na isang bagay na ibinibigay sa'yo, kung hindi mo naiintindihan, hindi mo mapapakinabangan ng maayos. Ito ang ibinibigay niya, relationship sa sarili niya. Hindi lang niya sinasabi na, may relasyon tayo bati tayo Hindi lang doon tinatapos Ang sinasabi niya, titira ako sa'yo. Sino mo yun? Naisip niyo ba yun? Yung Diyos, titira sa'yo? Dapat tayo tumira sa Kanya Di ba? Pero baliktad Grabe yung ako titira sa'yo.
Ang question doon, nare-realize ba natin yon para gustuhin natin? Kasi kung di mo nare-realize yun, di mo gugustuhin yun eh. Kahit na anong gawin mong ritual, hindi magiging totoo yun kung hindi mo naiintindihan. Meron pa. Tama, tama. Tama ba? Kahit na anong ritual, kahit sabihin ng Diyos, ako ang iyong tagapagligtas, hindi ko naiintindihan yan. So, magaganap ba sa iyo yung salvation? Kung magaganap sa iyo yung salvation o sa atin, kahit di natin naintindihan yan, di na natin kailangan ng faith. Kung kinakailangan lang yung ginawa ni Jesus na salvation history, okay na yun. Pero hindi ganun eh. It's really a relationship. At yung relationship na gusto ng Diyos, titira ako sa iyo. Para lahat-lahat ng kakulangan mo, para maging tunay na anak ko dahil sinira yan ng kasalanan, aayusin ko. Ibabalik ko. So yan ang hindi hamon. Yan ang covenant na gusto niyang gawin sa atin. Ang question dito, nakikipagkasundo ba tayo doon sa offer ng ating Diyos Ama? At igagawin ng Diyos Anak. At ira-ratify at i-empower ng Espiritu Santo. Pwede tayo nakikiisa ron, ang dadag, patuloy niyang ginagawa at pinagsisikapan na makarating tayo ron, hindi naman tayo makarating dahil hindi tayo nagko-cooperate. Siguro kaya hindi tayo makapag-cooperate dahil hindi natin talaga naiintindihan. So kinakailangan talaga itong ginagawa natin sa community, maintindihan talaga natin. At pag naintindihan natin, ang ipoproduce ng gusto ko yan. So ang susunod ngayon, paano? So yan ngayon. Dalawang bagay yan. Sa tao, gawa ng tao, physical yan, mental and everything, and spiritual. Yung spiritual, parte ng Diyos yun. Yung parte natin ng tao, gagawin natin yun. Tayo magsisisi, tayo magsisikap magbago, tayo magsisipag-aaralan yung kabutihan, unti-untiin nating matutunan yung ganong pag-uugali, tutulungan naman tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ayun. Tsaka magaganap ng buong-buo yung kabuuan na yun. So yan ang ibig sabihin ng Eucharistia. Ang Diyos titira sa atin, body, soul, and spirit. Kaya lang, tatanggapin ba natin? Magpapasakot tayo, magko-cooperate tayo, yung grasya niya. Pag binabago ba tayo, yung pinipusong mamon tayo para makita natin yung mali sa kalooban. Pagkatapos, binibigyan tayo ng enlightenment sa isip, nakikita natin kung ano yung mali, kung paano itama. Do we submit? Ibig sabihin, do we submit? Do we cooperate? Nga, mali ako dun, natatanggalin ko na yan. O hindi. Hindi, liligtas naman ako ng Diyos eh. Kaya kahit na ganito ako, okay lang ito, may kaligtasan ako. Bakit? Nagkukommune ako linggo-linggo eh. Kung baliktarin natin, kung ikaw ang Diyos at ganon yung nililigtas mo, anong palagay mo? Okay sa'yo, hindi. So yan lang. Tama na yun doon. Pag-isipan natin yun. Okay. Tama. At yung, remember, yung talk ni Brother EJ, ni-remind me yung ating ginagawa. Live Christ and share Christ. Isabuhay si Kristo at ipahayag din si Kristo. So, meron pa ho ba gustong Brother EJ, meron ka bang idadagdag doon sa mga sinabi ng komento tungkol kanina ni Brother June at ni Brother Tunying? Yun lang po, yung di ba si Lord, mahal na tayo with all His humility, siya'y nagpakatao. Correct. For us to be sustained, for us to have life, hindi lang siya nagpakatao, nagpakatinapay din yung banal na Eucharistia. The bread of life. Para tayo'y makapamuhay, patungo sa buhay na walang hanggan. Yun po. At blessing talaga na tayo mga Katoliko and maybe share our faith. Yun lang po. Okay. Yun po sa Congress. Paalala lang, ang tinuturo ng simbahang Katoliko, ang true faith in God, hindi lamang doon sa ritual at naniniwala tayo kay Jesus. Meron tayong faith, pero ang tanong, true ba? Totoo ba? Meron kang pananampalataya, naniniwala ka sa Diyos, pero pinatututuhanan mo ba? Yun ang ibig sabihin ng true faith. Ibig sabihin, pinagsisikapan mo ba
na maganap sa'yo yung pagliligtas ng Diyos. O basta umaasa ka na lang na ililigtas ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Kaya yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kung ang pananampalataya hindi totoo, hindi mauuwi sa kaligtasan. Ngayon, kung totoo ang kaligtasan, ang pananampalataya, hahanapin mo yung parte mo kasi covenant yan eh. Gagawin ng Diyos yung parte niya, gagawin ng tao yung parte niya. Yun lang, paalala lang yun mga kapatid. Kung alam natin, baka nakakalimutan natin eh. Yan din ang sinabi ni St. James, faith without work is dead. Okay. So, meron pa ho bang gustong magkomento o magtanong? Taas lang pong kamay dahil hindi ko lahat ito kayo makikita. O magpadala kayong reaction. O magsalita na kayo. Open your mic and magtanong na po kayo. Brother Alex, na ano mo ba? Na photo op mo ba tayo? Na picturean mo? Paki-picturean mo? Wala pa po. Could you kindly open... Photo op muna tayo, bro. Baka makalimutan. Opo. Kindly open your videos, mga kapatid. Para Brother makita Amador. yung mga Video pogi bukas. ng servants. Brother Ador. Si Brother John Di Hongko, hindi pa rin makakalimutan yung kagabi. Ayun, si Brother Ador. Brother Ador. Yan. Okay, yung ating pong mga sweetest smile. Ay, nawala si Brother Jing. Brother Jing, nasaan na po kayo? Brother Jim, balik yung video mo. Smile po tayo. Nawala din si Brother Ador. Baka mahina ang ano. Ayan, si Sister Baby ang nandun. Ayan, si Brother Ador. Brother Hi! Jing. Hello. Brother Jing, are you there? Ayun. Ay, nawala ulit si Brother Ador tsaka Sister Baby. Ayan. Ayan! Okay. Smile. Lagay po natin dito. Makikita nyo po ba sa chat kung ilalagay ko sa chat? O Brother Butch, pwede na siguro mag-closing prayer. Kung wala na. Si Brother Alex ba rin magka-closing prayer, Brother Tom? Sige. Ano ba? Si Cardinal ba o si Bishop? Bishop na lang. Kala ko si Cardinal eh. Ikaw talaga Cardinal ah. Hindi, nandyan yung Archbishop natin, no? Si Brother June. Brother June. Nandiyan pala eh, Brother June. Dalawang, ano pa yan, Archbishop yun. Oo nga eh. Isang John Lloyd at saka isang June. De vera. Kakanta. Ganon? Baka gusto ni Brother John Lloyd na mag-closing. John Lloyd, ikaw daw, brother bro, na special request ka ni Brother Alex. Pakanta yan. Pakanta yan ang ano niyan. Dasal niyan. Gregorian chant yan. Opo. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng iyong salita. Patuloy niyo po kaming palakasin at gumawa ng paraan para kami po'y sama-samang magkita muli sa iyong Congress. Para po kami sama-samang muling umakyat sa tuktok ng mundo upang bumalik sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa mga susunod na araw, sa mga paghihirap na dinaranas namin, lalo na makalikom ng pondo para maka-attend. Alam po namin, napakayaman niyo, Daddy sa langit. Kayo po ang magpo-provide sa amin. Maraming salamat sa paghipo niyo kay Brother EJ para maging spokesperson ninyo sa ngayong gabi, Panginoon Diyos. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus
aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. See you sa World Congress, mga kapatid.